We are now at this special turning point in our history and the timeline of planet Earth where the reptilians and the other extraterrestrials will announce themselves. Sa kasagsagan ng digital age, kung saan ang katotohanan ay madaling tabunan ng haka-haka, muling umusbong ang isang kontrobersyal na paksa sa social media tungkol sa di umano'y malahiganting sculpture sa background ng Santo Papa sa Vatican. Kung titignan, ito ay tila mala reptilian creature na handang sumalakay sa sangkatauhan. At dahil dito, lumabas ang halo-halong teorya na kung saan ang Vatican City umano at ang Santo Papa ay tunay na alagad ng kadiliman at isang puppet lamang ng Illuminati Society na pinamumunuan ng mga di umano'y reptilian o taong butiki. Ang mga ito umano ang sikretong nagpapatakbo sa sangkatauhan. Gaano nga ba ito katotoo? Tara at sabay-sabay nating alamin mga katriview. Dahil sa mga nagkalat na video ng mga YouTubers at TikTokers online, maraming mga tao ang tila nagkaroon ng mga agam-agam at teorya tungkol sa tunay na katauhan ng mga higanting personalidad sa mundo, kagaya na lamang ng mga Illuminati issue tungkol kay Beyonce at ang pagkontrol nito sa mga Hollywood singer. At hindi rin nga nakaligtas sa mga chismis na ito ang higanting iskultura sa likod ng Santo Papa. Pero ano nga ba ang totoo? Ang iskultura ay isang likhang sining na nagbibigay diin sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ay ang La Resurrección na obra maestra ni Pericle Fazzini sa loob ng Paul VI Audience Hall ng Vatican. Sa mata ng ilang netizens at conspiracy theorists, isa itong simbolo ng kasamaan dahil ito daw ay isang ulo ng dambuhalang ahas. Habang tumatagal, mas dumarami ang mga larawan, video at theory-based posts sa social media na pinagkakakitaan ng mga creators na nagsasabing may satanic symbolism ang disenyo ng buong hall. Anywhere in the Bible talking about Jesus surviving a nuclear war. Ngunit ang Vatican ay hindi pinapansin ang mga bagay na ito. Kahit pa ang mga influencers ay sinasabing ito raw ay patunay ng lihim na pagsamba ng Vatican sa demonyo. Ang La Resurrección ay nilikha ni Pericle Fazzini noong 1970s. Sa gitna ng panahon ng mundo ay naglalakad sa manipis na linya sa pagitan ng kapayapaan at nuclear war. Ayon sa artist, ang eskultura ay kumakatawan sa muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa isang pugon ng paggawasak, partikular sa Hiroshima, Japan, kung saan daan-daang libong buhay ang nawala dahil sa atomic bombs. Sa gitna ng napinsalang mundo, bumangon si Kristo, isang imahe ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang eskultura ay gawa sa bronze at may sukat na higit sa 60 feet ang lapad. Isa itong simbolo ng paghihirap at pag-asa, paggawasak at muling pagbangon. Ang mga baluktot at nag-aalab na hugis ay sinadyang maging ekspresyon ng chaos, hindi upang takutin kundi upang ipakita ang kahulugan ng muling pagkabuhay sa isang mundo ng digmaan. Ngunit para sa ilang tao, hindi ito simpleng sining. Sa mga viral post, binigyan diin na kung titignan muli sa gitna ang Paul VI Audience Hall, tila raw kahawig ito ng ulo ng isang ahas. Ang hugis ng mga bintana ay sinasabing parang mata. Ang stage ay parang dila at ang simboryo ay parang bungo ng nilalang. Ayon pa sa ilan, ang sculpture sa gitna ay nagpapakita ng reptilian symbolism. Konektado raw sa mga teorya tungkol sa mga reptilian elites na lihim na namumuno sa mundo. May mga larawang sadyang na-edit upang mas lumabas ang pagkakahawig sa ahas. Gumagamit ng lighting adjustments, shadows, red tint at AI manipulation upang gawing mas nakakatakot ang ibang eksena. Sa iba pang bersyon, ang mukha ni Kristo ay pinalitan ng balat ng ahas o mayroong sungay. Malinaw na digitally altered, ngunit inaakala ng ilan na ito ay totoo. Hindi na bago ang ganitong uri ng conspiracy theory. Sa panahon ng global uncertainty,
ang mga tao ay humahanap ng lihim sa likod ng katotohanan. Pinapalakas ng internet ang ganitong mentalidad kung saan ang simpleng confirmation bias ay nagiging sandigan ng isang buong ideolohiya. Mas madaling paniwalaan ang mga teorya kapag binigyan ito ng mga simbolismo. Pero ang ganitong pag-iisip ay nagugat sa kakulangan ng konteksto at madalas ay ginagamit upang siraan ang mga institusyong may makasaysayang kapangyarihan, kagaya na lamang na simbahang Katolika. Hindi rin nakatulong ang paggamit ng AI-generated image at clickbait titles dahil ang ganitong mga pamagat ay nakadisenyo upang magdulot ng takot at galit, hindi pag-unawa lalo na sa mga taong palaging may komento kahit hindi tinatapos ang video. Mayroong mahalagang katotohanan na dapat tandaan. Una, ang arkitektura ng Paul VI Hall ay likha ni Pierluigi Nervi, isang kilalang modernist na arkitekto na may matibay na profesional na prinsipyo. Ang disenyo ng hall ay ginamit upang mapabuti ang acoustics at natural lighting, hindi upang lumikha ng simbolismo. Pangalawa, ang sculpture ni Fazzini ay isang commissioned art piece na may malinaw na layunin. Ito ay ang ipakita ang muling pagkabuhay ni Kristo sa gitna ng modernong sakuna. Isang paalala ng pag-asa. Pangatlo, walang formal na ebidensya mula sa simbahan o mga art historian na nagpapatunay na mayroong satanic o occult symbolism sa Vatican Hall o sa mismong sculpture. Sa huli, ang lahat ay bumabalik sa pananaw. Kung ang pagtingin natin sa sining ay may halong takot, galit at paghahanap ng lihim, baka ito rin ang makikita natin, kahit wala naman talaga. Ang La Resurrección ay isang sining na dapat magsilbing paalala ng pananampalataya, hindi kasangkapan ng takot. Ngunit sa panahon kung saan mas pinapakinggan ng viral post kaysa historical facts, kailangan tayo mismo ang maging mapanuri at responsable sa ating paniniwala. Hindi lahat ng mukhang kakaiba ay masama at hindi lahat ng napapanood ay dapat paniwalaan. Minsan, ang tunay na ahas ay ang maling impormasyon na patagong gumagapang sa ating isipan. Kayo mga ka-triview, naniniwala ba kayo sa mga conspiracy theories na ito? At kung oo, nais naming marinig ang inyong saloobin sa comment section below. Hanggang sa muli mga ka-triview.